Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Margelo L. Ibanez at aking ipagpapatuloy ang aming talakayan. Naway ang lahat ay makikinig sa aking diskusyon. Ngayon ay ating tatalakayin ang pagtabas ng larawan o cropping. Ang cropping ay isang paraan na pagbawas ng di kailangang bahagi sa larawan. Ang ititira ay ang bahaging mahalaga lamang para sa paggagamitang balita o lathalain. Ang tinabas na larawan ay maaaring paliitin o palakihin o i-panel sa iba pang larawan. Sa kasalukuyan, hindi na gunting ang ginagamit upang tabasin ang isang larawan. Kadalasan ay ginagamit na ang teknolohiya sa pagtatabas ng larawan. Mahalaga ang cropping sa larawang pampamahayagan o photojournalism. Sa pamamagitan kasi nito ay nakukuha ang mga di kaaya-ayang parte ng larawan na kung saan ay hindi na kailangan na isali pa sa lathalain na gagawin. Ngayon ay aking ibibigay sa inyo ang mga tagubilin sa paraang cropping. Ang unang tagubilin sa paraang cropping ay huwag gupitin ang larawan sa tuhod o siko ng tao sapagkat kung gugupitin ang mga ito ay maaaring mawala ang ganda ng larawan at maaari rin na ito ay pagtawanan ng mga mambabasa o makakakita ng larawang ito. Ang pangalawang tagubilin ay upang maipakita ang itatampok sa larawan gumamit ng croppers Ls. Sa pamamagitan ng croppers Ls ay nakikita ng diretsyo ng mga mambabasa kung ano ang gustong ipakita sa kanila ng mamamahayag. Ang pangatlong tagubilin ay huwag maglagay ng guhit o crop marks sa ibabaw ng larawan sapagkat nagbibigay ito ng hindi kaaya-aya sa larawan. Ang pang-apat ay gumamit ng frisket sa ibabaw ng larawan sa pagsasagawa ng pagtabas ng larawan. Ang frisket ay isang manipis na papel na ginagamit upang gawing palatandaan kung aling bahagi ng larawan ang palalakihin o paliliitin. Ang panglima ay huwag gumamit ng paperclip o staple wire sa larawan. Maaari kasing masira ang larawan kung ginamit ang mga ito. Ang pang-anim ay iwasang malagyan ng marka ng daliri o lapis ang larawan. Ang pampito ay dapat magkaroon ng isang bahagi na kawilihan sa isang larawan upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa. Sa paggawa ng cropping ay kinakailangan na piliin ang pinakamahalagang tao na laman sa larawan. Ang panghuling tagubilin ay ang mga larawang may aksyon, buhay at kawili-wilihan ay iyong close-up ang kuha. Kita ang mga tao at ang kanilang mga damdamin sa kanilang mukha o anyo. Pumunta naman tayo sa mga paraan sa cropping. May dalawang paraan sa paggawa ng cropping. Una ay ang paggupit. Ang paggupit ay ang pag-alis ng mga hindi kailangang bahagi sa pamamagitan ng paggupit nito. Ngunit sa kasalukuyan natin ngayon, kadalasan natin ginagamit na sa paggawa ng cropping ay mga teknolohiya. Mas nagiging madali kasi ang paggawa ng cropping kung ang gagamitin ay teknolohiya, kagaya na lamang ng computer. Ang pangalawang paraan sa paggawa ng cropping ay ang bintanilya o window cropping or masking the picture. Tinatakpan ng papel ang hindi kailangan o hindi gagamiting bahagi ng larawan upang hindi masira ito lalo na kung ito'y hiniram lamang. Ang mga bahaging kailangan ay parang nakadungaw sa bintana. Ngayon, aking ibabahagi naman sa inyo ang mga paraan sa pagpapalaki ng larawang natabas na o enlarging the crop picture. Kung gusto mong palakihin ang larawang iyong natabas, narito ang iyong gagawin. Una, gumuhit ng linyang diagonal sa nasang sukat o lawak. Pangalawa, palawakin ang sukat sa ibaba o base upang umakma sa sukat ng column sa pahina kung saan ilalagay ang larawan. Ang lawak ng larawan ang pagbabasihan sa ilalim o taas ng pinakamalaking larawan. Pangatlo, ituloy ang pagguhit hanggang sa letrang F. Pang-apat, ang dulo kung saan nagtagpo ang E at F ay ang taas ng pinakamalaking larawan. Magbibigay ako ng isang larawang halimbawa. Kung gusto mo namang paliitin ang mga larawang iyong natabas na, ay ibibigay ko sa inyo ang dapat ninyong gawin. Ito ang mga paraan sa pagpapaliit ng larawang natabas na.
o reducing the size of the crop picture. Madali lang din naman ang pagpapaliit sa mga larawan. Kabaligtaran lamang ito sa pagpapalaki ng larawan. Narito ang mga dapat gawin o mga paraan sa pagpapaliit. Una, gumuhit ng linyang diagonal mula sa letrang A hanggang sa letrang D sa likod ng natabas na larawan. Pangalawa, sukatin ang lawak sa ibaba ng A to G. Pangatlo, gumuhit ng linyang perpendicular mula sa letrang G hanggang sa F. Pang-apat, ang distansya sa pagitan ng A at G ay lawak na pinaliit ng larawan, samantalang ang G to F naman ang lalim o depth na taas ng larawan. Noong hindi pa nauuso ang mga teknolohiya, ay ginagamit ang gunting upang gupitin ang isang larawan o tabasin ang parte ng larawan na hindi na kailangan at idikit ito kung saan ito dapat ilagay ng mamamahayag. Ngunit, ngayon naman sa kasalukuyan ay marami na ang teknolohiya na pwedeng gamitin upang gawin ang pagtabas ng larawan o cropping. Mas napapadali nito ang gawain ng isang mamamahayag at pulido rin ang gawa kung sa teknolohiya ito gagawin. Natapos na nating pag-aralan ang Aralin 1 at Aralin 2. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling aralin, ang Aralin 3. Talakayin natin ang patungkol sa pagsulat ng caption o caption writing. Ang caption ay ang paliwanag ukol sa larawan na katulad ng pamatnubay ng balita na nagtataglay ng mahahalagang sagot sa mahahalagang tanong sa 6 na tanong sa isang balita mula sa pinakamahalaga hanggang sa di gaanong kamahalaga. Tinatawag din ito na catline o underline. Hanggat maaari, ang caption ay nasa ilalim ng larawan. Kung minsan naman ay maaari ring ilagay ito sa gilid ng larawan. Mahalaga ang pagsulat ng caption sa isang larawan. Kaya, nararapat lamang na ating malaman kung ano nga ba ang mga tagubilin sa pagsulat ng caption. Ang unang tagubilin sa pagsulat ng caption ay dapat ang lahat ng tuntunin sa pagsulat ng balita ay sinusunod dito. Pangalawa, dapat maikli lang ang caption na nagtataglay ng 15 salita lamang sa bawat pangungusap. Ang mga mahahalagang tanong na sinasagot ay sino, ano, saan, kailan, at bakit. Sa pagsulat ng caption sa isang larawan ay dapat na nasasagot ang mga tanong na sino o sino-sino ang nasa larawan, ano ang ginagawa nito, bakit nila ginagawa ang nasa larawan, at kailan ito ginawa. Mahalagang masagot ang mga tanong na ito upang mabigyan ng kaalaman ang mambabasa o ang nakakita ng larawan. Ang pang-apat na tagubilin ay isulat ang buong pangalan ng nasa larawan upang sila'y makilala. Ngunit hindi naman ito kailangan kung ang isang larawan ay nag-uumpukang larawan o crowd scene. Ang panglima ay sa masayang larawan ay nararapat ang masayang caption. Huwag lagyan ng mga pabirong caption ang malungkot na larawan. Sa pagsulat kasi ng caption ng larawan ay nararapat na pag-ugnayin ang caption sa mood o sa kalagayan ng isang larawan. Ang pang-anim naman ay nakikipagtalakayan ang caption o tinatawag itong conversational. Halimbawa, si Reyna Elizabeth ng Inglaterra ay nakasuot ng puting-puting gown at ang kanyang kaakbay na si Prinsipe Felipe ay nakasuot ng uniformeng pandigma. Ang kasunod naman ay dapat na dinagdagan ng detalye ang caption kung anong nakikita sa larawan. Hindi caption ito kung binabanggit lamang ang nakikita ng mambabasa. Halimbawa, Pangulo nagtalumpati. Ito ay mali. Ang tumpak ay pinaliliwanag ng Pangulo ang kahulugan ng VAT. Sa pagsulat ng caption ay nararapat na hindi pagsinungalingan ang caption ng larawan. Halimbawa, sa larawan na ating makikita, nakasulat ang caption na nagtanim ng mga punong kahoy ang mga estudyante sa Mount Magdiwata. Magkaugnay ba ang caption sa ginagawa ng mga estudyante sa larawan? Hindi ba hindi? Sapagkat ang mga estudyante ay nagigitara lamang, hindi sila nagtatanim ng punong kahoy. Bilang isang mamamahayag, napaka-importante ang pagsulat ng caption
na kung saan ay magkaugnay ito sa ginagawa ng nasa larawan o kung ano ang nasa larawan. Sa pagsulat ng caption ay dapat na iwasan ang ganitong panimula. Makikita sa larawan sina? Lalo't lalo na kung hindi naman nakikita. Huwag din gamitin ang ganitong pasimula. Pinapakita ng larawan sapagkat kalabisan na ang mga ito. Isulat ang paliwanag sa larawan di tulad ng sa balita kung ito'y nauukoy sa balita. Sa kabilang dako, isulat ng tampok na paliwanag ang di pangkaraniwang larawan. Sa pamamagitan kasi nito ay mas nawiwili ang mga tao na tingnan ang larawan at basahin ito. Dapat din na iwasan pang ulitin ang mga talang nabanggit na sa balita. Nararapat din na pumili ng mga angkop na salita na maging pamagat ng larawan. Ito ang tinatawag na catchline. Mahalaga rin na gumamit ng mga pansiwang pangkasalukuyan sa pagpapaliwanag. Sa pagsulat ng caption, gawing 3 hanggang 5 pangungusap ang haba ng caption o kaya isang dali ang lalim o may 35 na salita. Kung kaya'y nararapat na isipin ng mabuti kung anong mga salita ang dapat ilagay sa caption ng larawan. Ang huling linya ay dapat na umabot sa dulo ng larawan. Dapat din na iwasang gumamit ng mga pang-uri sa pagpapaliwanag, gaya ng pagsulat ng balita. Ito ay tinatawag din na no editorializing. Alisin ang mga di kailangang salita sa caption, sapagkat nagbibigay lamang ito ng distraction sa mambabasa. Ang huling tagubilin ay isulat ng maayos at maliwanag ang bilin sa tagalinoterya or sa printer's direction. Kung gusto natin na gumawa at magkaroon ng mabisa o epektibo at magandang caption, nararapat lamang na ating sundin ang mga tagubilin. Ngayon naman ay dumako tayo kung paano ang pagsulat ng printer's direction para sa caption. Una, isulat ang caption sa isang papel. Pangalawa, lagyan ng slagline sa itaas o kanang sulok ng papel. Pangatlo, lagyan ng uri at laki ng tipong gagamitin para sa caption. Pang-apat, isulat kung ilang kolom ang haba o lapad ng caption. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang overline o tinatawag sa Ingles na the overline. Ang caption ay ang paliwanag ukol sa larawan na karaniwang nakikita sa ilalim nito. Kung kaya'y magkaiba ang caption sa overline. Ang overline ay parang isang etiketa o label o pamagat lamang ng isang pangyayari sa larawan tulad ng puok ng labanan. Maikling-maikli lamang ito at papaligiran ng puting espasyo. Kadalasang nasa itaas ito ng larawan. Narito ang halimbawa. Mahalaga ang mga larawan sa mga pahayagan at magasin sapagkat nakatutulong ito sa isang mabisang paglalahad. Ang mga larawan ay nagbibigay buhay at sigla sa mga lathalain. Dahil sa mga larawan ay nagiging makatotohanan ang mga balita para sa mga mambabasa. Mahalaga ang mga larawan sapagkat nagbibigay buhay ito sa kaanyuan ng pahina sa pamamagitan ng paghidwa sa abuhing talataan. Hanggang doon lamang po ang aming talakayan. Naway ang lahat ay nasiyahan sa pakikinig at mayroong nakuha at natutunan sa aming pagtatalakay. Maraming salamat! Paalam!